Si Kyrie Irving habang nasa off-season naoperahan ang kanyang kaliwang kamay na nagkaroon ng fracture habang nasa training. Walang masyadong binanggit regarding sa injury ni Kyrie kahit yung timeline. Ang sinabi naman doon ni Kyrie, pagkakataon na yun para sa kanya na makapagpahinga after ng long season at makarecover din sa ibang injuries. So hindi naman dapat mabahala doon ng Dallas dahil ang usual recovery sa fracture na kamay na dumaan pa ng surgery nasa 8 linggo. Meron pang mahigit 2 buwan bago yung training camp at almost 3 buwan pa bago mag-umpisa yung regular season. So walang problema doon sa naging injury ni Kyrie, ang aabangan na lang doon kung magkakaroon ng issue sa recovery niya. Mahaba pa yung off-season bago bumalik ulit sa court yung mga players. Dahil kahit si Luka nasa recovery pa rin ang injury niya sa kanyang tuhod dahil nakuha niya yon habang nasa playoffs. Sa Summer League naman ni Rose ng mga fans yung number 2 overall pick na si Alexander Sarr. 0 out of 15 sa field, 0 out of 7 sa 3-point area, 0 out of 2 mula sa free throws, nangitlog sa court. Meron naman siyang 9 rebounds, 3 assists, 1 steal at 3 blocks. Negative 6 lang siya sa plus-minus dahil nabawi niya yung sa defense. Sa comment ng isang fan, sinadya di umano ng Wizards na kunin si Alexander Sarr, in short, Asar, ang worst player sa draft para mag-tank next year para kay Cooper Flagg. Ito ang worst draft class ng NBA since 2013 na si Alexander Sarr. Sa first game niya, meron naman siyang 12.7 rebounds, 4 assists at 4 blocks. 4 out of 12 pa sa field at 2 out of 5 sa 3-point area. Yung second game versus naman sa Rockets, nasa 8 points, 2 rebounds, 2 assists, 2 blocks, 4 out of 14 sa field at 0 out of 5 sa 3-point area. Hindi ganun ka-impressive ang numbers ng mga rookies ngayong taon sa Summer League, hindi tulad nung last year. Kahit yung number 1 overall pick na si Zachary Risacher nag-i-struggle din. Yung mga lower draft picks, maganda nilalaro. Isa doon si Donovan Clingan versus nga dito kay Asar. Yung natitira namang isang notable free agent ay si Gary Trent Jr. Base kay Sham, ang Lakers nag-aayos ng salary cap at roster spot para makuha siya or ma-assign. Ito lang yan, nag-iintay si Gary Trent para sa Lakers. Yung LA naman, naghinay-hinay after ng report ni Sham. Biglang inoferan tuloy ng Bucks ng 1-year contract. Ang nag-report doon si Woj. Walang binanggit kung magkano ang inoffer ng Bucks kay Gary Trent Jr. dahil wala na silang mid-level exception, lagpas na rin sila sa second tax, possible minimum contract lang din ang makuha niya dito sa Milwaukee. Sa Lakers naman kasi makakakuha sakali ng mid-level exception na at least 5 million sa loob ng 2 taon si Gary Trent. Dahil ang Lakers, $45,000 na lang lalagpas na sa second tax. Kaya kailangan pang ayusin yon kung sino ang bibitawan para magkaroon ng cap room. Kung naghahanap ng magandang kontrata, iintayin mo yung sa Lakers. Pero agad dito pumasok yung Milwaukee Bucks. Base sa report ni Woj, magiging replacement kasi ni Malik Beasley si Gary Trent. So 3-point shooter pa yan na mahirap makakuha ng kontrata ngayon. Magkakasama ulit si Damian Lillard at si Gary Trent. Hindi nagmadali ang Lakers dahil posible kasing bitawan nila doon para makuha si Gary Trent, either si Christian Wood, Jackson Hayes, or Cam Reddish. Ang problema talaga doon, ayaw lumagpas ng Lakers sa second tax apron. Akala kasi nila walang kukuhang ibang team kay Gary Trent. After ng report ni Sham, doon pumasok yung Milwaukee Bucks. Si John Wall naman nagkaroon ng workout kay Darvin Ham, na assistant coach ngayon ng Milwaukee Bucks. After din niya nang sinabi niya nung nakaraang buwan na gusto niya ulit makapaglaro sa NBA. Isa din dati sa best point guard tong si John Wall. Kahit sa Clippers naman okay pa rin yung nilaro niya eh. Ito lang yan, wala talagang gustong kumuha sa kanya kahit yung Suns gipit sa point guard. Nagparinig na siya doon, hindi pa rin pinansin. Sinabi ni John Wall na gusto niya makasama ulit si Bradley Beal. Yung ibang player, kapag ganyan, yung mismong superstar na lalapit sa management para kausapin at kunin. Katulad ng ginawa ng Clippers kay Russell Westbrook. Pero mas pinili pa rin ng Suns noong nakaraang season si Isaiah Thomas para dito kay John Wall. Yung Milwaukee Bucks kulang pa ng isang player sa kanilang lineup na kahit yung Lakers ayaw siyang kunin or kaya i-consider man lang. Kahit sinabi na ni John Wall na willing siya maging veteran sa mga batang player, wala pa ring interesadong team sa ngayon.